Si Zane ay isang anak ng bilyonaryo. Magmula nang namayapa ang kanyang ama, ay ipinasa na sa kanya ang obligasyon sa kanilang kumpanya na naiwan ng Don. Taos-puso naman itong tinanggap ni Zane dahil bata pa lamang ay iminulat na siya ng ama na susunod sa yapak nito. 33 anyos na si Zane nang ipakilala sa kanya ng ina ang isang napakagandang modelong si Trish. Samantala, 25 anyos pa lamang ang modelo nang makilala si Zane at anak rin ito ng isang napakayamang negosyante. Kaagad nabihag ang puso ng binatang si Zane kay Trish, kaya nang ipagkasundo sila ng 2 angkan ay pumayag kaagad siya. Ramdam ni Zane na parehas sila ng nararamdaman ng dalaga, kaya hindi na sila dumaan sa ligawan. Bagkus ay diretso na kaagad sa simbahan. Masayang idinaos ang kasal ng dalawa sa isang napakabonggang lugar. Lumipad pa sila sa ibang bansa upang doon ipagdiwang ang kanilang honeymoon. Ngunit ang masayang pagsasama ng bagong mag-asawa ay biglang nagbago. Makalipas lamang ang 4 na buwan mula nang ikasal sila, napag-alaman kasi ni Trish na nagdadalang tao na siya. Imbes na matuwa si Trish ay napalitan ito ng pangamba. Dahil hindi lang isang bata ang kanyang dinadala, kundi 4. Hindi maaari ito! Zane! This is impossible! Historikal na wika ng babae. Kasalukuyan silang nasa isang klinik sa oras na iyon. Babe naman, we should celebrate kasi binigyan ka agad tayo ng 4 na anak, hindi ba? Utal naman ang wika ni Zane. Masaya ang lalaki sa mga oras na iyon dahil matagal na niyang pinapangarap na magkaroon ng malaking pamilya, lalo na at nag-iisang anak lamang siya. Ngunit sa nakikita niya sa asawa ay mukhang magkakaroon pa siya ng problema. Anong ipagpapasalamat ko dito, Zane? Masisira ang katawan ko nito. Lalo na at 4 itong nasa tiyan ko. Hindi mo ba nakikita ang posibilidad na mangyayari sa akin? Oh my! Hindi ko kaya ito. You're just joking, right? Babe, paano mo yan nasasabi sa harapan ko? Anak natin ang dinadala mo, Trish. Hindi yan basta bata lang. I told you, Zane, hindi ito maaari. Masisira ang katawan ko at masisira ang karir ko. At anong gusto mong gawin, ha? Mawala ang mga anak ko? Mas lalong hindi yun maaari. What should I do then? Mahal ko ang karir ko, Zane. At hindi ako papayag na hahadlang ang 4 na batang ito sa pangarap ko. Trish, hindi mo naman kailangan magtrabaho eh. Alam mo naman na isa akong CEO. Kaya kitang buhayin sa kahit anong klaseng buhay na gusto mo. Sorry, Zane, pero hindi ito tungkol sa pera. Pangarap ko nakasalalay dito. Bubuhayin ko ang mga batang ito sa tiyan ko, pero wag mong isipin na sasamahan ko sila hanggang sa paglaki nila. Mabilis na lumabas si Trish sa klinik, habang tulala namang naiwan si Zane. Hindi siya makapaniwala na mas pinili ng asawa ang pangarap nito kesa sa kanilang magiging anak. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Zane at tahimik niya itong pinahiran. Kinalma niya ang sarili at huminga ng malalim. Ayan ang gusto mo, Trish. Sige, pagbibigyan kita. Iluwal mo lang ang mga anak ko at tapos na rin tayo. Malamig na wika ni Zane sa sarili. Saka lumabas na rin sa naturang lugar. Dumiretso siya sa kanyang kumpanya at agad ipinatawag ang kanyang ina, kasama ang mga magulang ng asawang si Trish. Oras ang lumipas ay nasa harapan na niya ang 3. Natahimik lamang na naghihintay sa kanyang sasabihin. Maya-maya pa ay tumikhim ang ama ni Trish, kaya agad nagtaas ng tingin si Zane. Ano itong importante mong sasabihin sa amin, iho? Wala namang problema sa kumpanya mo, hindi ba? Wala hong problema sa negosyo, Papa. Pero may malaking problema ho tayong haharapin ngayon. Tumikhim naman ang ina ni Zane, kaya nabaling ang paningin niya dito. Kung ano man iyan, anak, tiyak kong makakaya mo yan dahil narito lamang kami. Thanks, Mom. Sobrang kailangan ko kayo ngayon dahil malaki itong haharapin kong problema. Sabihin mo sa amin, anak. Makikinig kami. Huminga muna ng malalim si Zane at pilit pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. I want to file an annulment. Base sa nakikita ko kay Trish, ay ito rin ang gusto niya. Sabay-sabay na napasinghap ang 3 matanda at napahawak pa sa puso ang mother-in-law ni Zane. Mabilis na lumapit ang ina ni Zane at hinawakan ang balikat niya. What's wrong, iho? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Hindi niyo naman kailangang humantong sa ganito, anak. Wala pa kayong 1 taon mula na ikasal, Zane. Wala ho sa akin ang problema, Mom. Na kay Trish po ang problema. Galing kami ngayon sa doktor at napag-alaman namin na buntis siya. Anong mali doon?
Mas matuwa nga kayo dapat dahil binayaan kayo kaagad ng supling. That's what I felt, Mom. Pero si Trish, hindi siya natutuwa sa balitang ito. Dahil hindi lang isang bata ang nasa sinapupunan niya, kundi 4. Ayaw niya masira ang karir niya dahil sa mga anak ko. Kaya sinabi niya sa akin na isisilang niya ang 4 kong mga anak. Pero wag na raw akong umasa, nasasamahan niya ako sa pagpapalaki ng mga bata. Galit na tumayo ang ama ni Trish at agad tinawagan ang anak. Pero makailang ring na ito ay wala pa ring sumasagot sa kabilang linya. This is impossible. Paano niya nasabi ang lahat ng yan? Kung mga anak niya rin mismo ang pinag-uusapan dito. Mas uunahin pa ba niya ang karir niya kaysa sa quadruplets? Hindi ko siya pinalaki ng ganoon. Tura ng Ginoo. Calm down, Papa. Ayaw kong ipilit ang gusto ko, lalo na at pangarap niyang kalaban ko dito. Sapat na sa akin ang malaman na isisilang niyang quadruplets at ibibigay niya to sa akin. Tumayo si Zane at nagpunta sa harapan ng mag-asawa. Sa oras na mapirmahan ko ng annulment form, ay tapos na rin ang partnership natin sa kumpanya, Papa. Magkanya-kanya na rin tayo, tulad ng gusto ng inyong anak. Bagsak ang balikat ng 3 matanda nang makalabas si Zane sa opisina. Nagpupuyos naman sa galit ang Don at pilit pinapahanap ang anak na si Trish. Mabilis lumipas ang buwan at hindi na umuwi si Trish sa kanilang bahay. Napag-alaman ni Zane na lumipad ito pa ibang bansa at hindi na rin ito sinundan pa. Nagpaalipin na lamang si Zane sa kanyang trabaho upang makalimutan ng asawa at mawala ang lungkot na kanyang nadarama. Hindi na namalayan ni Zane ang paglipas ng mga buwan. Nagulat na lamang siya isang araw na may mga taong nakaabang sa kanya sa labas ng kanilang bahay. Nagtaka si Zane dahil may kanya-kanyang hawak na bata ang 4 na babae. Hanggang sa nanlaki ang kanyang mga mata nang maisip ang 4 na mga anak. Mabilis na napatakbo palabas si Zane at lumapit sa 4 na may edad na babae. Parang may kumurot sa puso ni Zane nang makita ang 4 na magaganda niyang anak. Sila na ba ang mga anak ko? Magandang araw ho, Sir Zane. Opo, sila na po ang mga anak ninyo. Narito kami upang ibigay sa inyo ang mga bata. Kami po ang yaya nila magmula nang isilang sila 1 buwan na ang nakalipas. Oh, my babies. Welcome home, girls. I'm sorry. I'm so sorry kung wala ako sa tabi ninyo nang isilang kayo ng inyong ina. Pangako aalagaan ko kayo na mabuti at babawi ako. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Zane. Hinayaan lamang niya ang sarili dahil alam niyang masaya siya sa mga oras na yon. Kaagad pinapasok ni Zane ang mga katulong at masaya siyang sumunod sa mga ito. Pagdating nila sa sala ay tinawagan naman kaagad ni Zane ang kanyang ina at agad sinabi ang magandang balita. Umupo muna si Zane sa malaking sofa at isa-isa niyang hinawakan ang quadruplets. Sa unang pagkakataon na mahawakan nito ang mga anak ay nanginginig pa siya sa takot. Sobrang liliit pa ng mga bata at hindi man lang umiyak ang mga ito nang mailagay niya sa kanyang bisig. They're so adorable. Anong mga pangalan nila, Manang? Pasensya na po, sir, pero wala pa ho silang mga pangalan. Sa katunayan ay hindi pa nga sila nahawakan ng kanilang ina dahil kabilin-bilinan ni Ma'am Trish na wag ipakita sa kanya mga bata pagising niya. Kaagad na ikuyom ni Zane ang isang palad. Ngunit agad niya ring pinakalma ang sarili nang gumalaw ang mga bata. Bakit inabot pa kayo ng 1 buwan bago pumunta dito? Dahil pinigilan kami ng magulang ni Ma'am Trish, sir. Nais nilang makasama ang mga apo nila dahil ramdam nilang ilalayo mo ang mga bata sa kanila. Tama sila ng hinala. Sila magdudusa sa kasalanan ng kanilang anak. Walang magulang na matitiis ang anak, pero pinagpalit lamang ng babaeng yun ng mga anak ko sa pangarap niya. Wag na wag lang silang magpapakita sa amin kapag malalaki na ang mga bata. Tahimik na hinintay ni Zane ang kanyang ina hanggang sa narinig na nila ang ugong ng sasakyan nito. Ang mga apo ko! Narito na sila! Mangiyak-ngiyak na wika ng Donya. Yes, Mom. They're here and they will live here. Walang sino man makakapaghiwalay sa amin ng mga anak ko. Mabilis lumipas ang buwan. Wala man lang paramdam ang ina ng mga bata. Tuluyan nang kinalimutan ni Zane ang dating asawa at inalagaan na lamang ang kanyang mga anak. Bahay at opisina lamang umiikot ang buhay ni Zane kasama ang quadruplets. Hanggang sa hindi na niya namalayan na malalaki na pala ang 4 na mga anak. 3 taon na ang quadruplets at marunong na silang magsalita. Dahil sa kakulitan ng mga ito ay umatras ang 2 katulong dahil na rin sa edad nila. Pasensya na ho kayo, Sir Zane.
Gustuhin man naming magtagal sa inyo dito pero matatanda na kami. Masyado na ring malikot ang mga bata at hindi na ito kaya ng katawan namin. Malungkot na wika ng isang yaya na sinang-ayunan naman ng isa pang katulong. I understand po, Manang. Huwag kayong mag-alala dahil ibibigay ko sa inyo ang perang nararapat na mapasa inyo. Naku, wag na ho sir, at malaki na rin naman ang naipon namin rito sa inyo. Pag-aalaga lamang ang trabaho namin, pero yung sahod namin ay pang isang pamilya na. Sana ho ay makatagpo kayo ng katulong na aalagaan talaga ang mga anak ninyo. I will make sure of that, Manang. Maraming salamat ho sa inyo. Pero tatanggapin niyo pa rin ang perang ibibigay ko sa inyo bilang pasasalamat. Isang linggo lamang ang lumipas ay umalis na ang dalawang katulong sa mansyon ni Zane. Dahil sa kakulitan ng mga bata ay kinailangan niya maghanap ng pwedeng makatulong sa dalawang yayang natira para sa kanyang quadruplets. Hanggang sa isang araw ay nagulat si Zane nang hindi sinasadyang makabunggo ng isang babae. Tumatakbo ang babae na tila may humahabol sa kanya. Kaya huli na nang maapakan ni Zane ang preno ng kanyang sasakyan. Miss, are you okay? Gulat at takot na wika ni Zane habang nasa kanyang braso ang babae. Pinipilit pang magsalita ng babae pero pinigilan ito ni Zane. Hold on, dadalhin kita sa ospital. Mabilis na naipasok ni Zane ang babae sa loob ng kanyang sasakyan at mabilis niya itong pinaharurot papuntang ospital. Pagdating sa ospital ay kaagad inasikaso ang babae. Si Zane naman ay hindi umalis sa tabi nito. Tinawagan na rin niya ang kanyang sekretarya at pinaalam na hindi siya makakapasok sa araw na iyon. Maya-maya pa ay kinausap na siya ng doktor. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang wala namang naging fracture sa babaeng kanyang nabunggo. Matapos makausap ang doktor, ay binalikan nito ang natutulog na babae at nilapitan nito. Tila nakaramdam naman kaagad ito. Dahil mabilis itong nagising at bigla-bigla na lamang umupo. Nasaan ako? Sinong kasama ko? Miss, relax. Nandito ka sa ospital. Dinala kita dito dahil nabunggo kita kanina. Pasensya ka na, hindi kasi kita nakita kaagad. Ako lang bang nandito? Yung lalaking humahabol sa akin, nasa na? Naramdaman ni Zane ang takot ng babae, kaya mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. Relax, will you? Wala kang ibang kasama dito kundi ako lang. Ano bang pangalan mo tsaka bakit ka tumatakbo kanina? Alice. Alice ang pangalan ko. May humahabol sa akin kanina at ayaw kong bumalik sa kanila. Natatakot ako na baka saktan nila ako ulit kapag bumalik ako sa kanila. Okay, fine. Huwag ka mag-alala at mukhang hindi nga naman tayo nasundan. Please, relax ka muna at baka mapano ka. Unti-unti namang kumalma si Alice, kaya nakahinga na maluwag si Zane. Ang sabi ng doktor ay hindi naman daw kita napuruhan masyado. Wala ring fracture sa'yo, kaya pwede na kitang ihatid maya-maya sa inyo. Ha? Ihahatid mo ako sa amin? Hindi! Wag! Hindi mo ba ako narinig kanina? Sasaktan nila ako kapag bumalik ako doon. Please, parang awa niyo na sir. Wag niyo na akong ibalik sa impyernong lugar na yun. Nagsimula nang umiyak ang babae, kaya mabilis itong niyakap ni Zane. Nalilito man siya sa kanyang ginagawa, pero alam niyang kailangan ng babae ng simpleng yakap upang kumalma ito. Umalis na tayo dito. Baka nasundan nila ako. Ayoko bumalik doon. Fine. Dito ka lang muna at babayaran ko lang ang bill mo sa cashier. Hindi! Sasama ako! Huwag mo akong iwan dito! Wala nang nagawa si Zane, kundi ang pumayag sa gusto ng nabunggong babae. Sumama ito sa kanya mula sa cashier hanggang sa paglabas nila ng ospital. Walang maisip si Zane kung saan niya ito ihahatid. Kaya hininto niya muna ang sasakyan sa tabi ng kalsada. May naisip ka bang ibang lugar para puntahan, Miss Alice? Saan ba kita pwedeng ibaba? Napakagatlabi si Alice sa katumingin sa labas ng bintana. Wala na akong ibang mapupuntahan pa. Ayoko namang bumalik sa tiyahin at tiyuhin ko. Sinasaktan lang nila ako doon kapag hindi ko nagagawa ang gusto nilang ipagawa sa akin. Bakit? Nasaan ba mga magulang mo? At anong ipinapagawa nila sa'yo? Wala na sila nanay at tatay. Inihabili nila ako sa tiyahin ko. Sa katunayan ay 3 taon na mula nang napunta ako sa kanila. At 3 taon na rin ako nagtitiis sa kanila. Parang hinaplos ang puso ni Zane sa narinig. Ramdam niyang nagsasabi ng totoo ang babae. Kaya agad pumasok sa kanyang isipan ang paghahanap ng yaya para sa kanyang mga anak. Talaga bang wala ka nang mapupuntahan? Baka gusto mong sa bahay ko na lang ikaw tumira. Don't get me wrong, Alice. Pero kasalukuyan ako naghahanap na magiging katulong ng mga anak ko. Umalis na kasi ang 2 yaya ng quadruplets ko.
Kaagad namang napalingon si Alice kay Zane na siyang dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso ng lalaki. Tila ibang pakiramdam ang naramdaman niya sa kakaibang titig ng babae. Bakit naman ako sasama sa inyo? Hindi ko nga alam ang mismong pangalan mo eh. Kaagad natampal ni Zane ang sariling noo at mabilis na humarap sa dalaga. Sorry, my bad. Kanina pa pala tayong magkasama, pero pangalan mo lang ang inalam ko. I'm Zane at may quadruplets na anak. Totoo? Ang swerte mo naman kung quadruplets ang anak ninyo, Sir Zane. Alice po ulit ang pangalan ko at 20 na po ako. Kaagad napatigil si Zane nang marinig ang sinabi ni Alice. Naalala niya kasi ang nanay ng kanyang quadruplets. Mukhang nakatakda tayong magkakilala ngayon, Alice. Dahil ramdam kong ikaw ang kailangan ko para sa mga anak ko. I mean, kailangan kong yaya. Kung ganun ho ay tatanggapin ko po ang alok ninyo, Sir Zane. Alam kong nakakahiya ito. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Lalo pa't nagtatago ko sa tiyahin at tiyuhin ko ngayon. Tumango si Zane at nag-iwas ng tingin nang maramdaman ang pagsipa ng kanyang puso. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang muka nang matitigan ang muka ng kaharap. Simple lamang ang ganda ni Alice, ngunit mapapatigil ka kapag matitigan mo ito. Umupo ng matuwid si Zane at humarap sa kalsada. Okay, deal. Iuwi kita sa bahay kung nasaan ang mga anak ko. Huwag kang mag-alala dahil bukod sa ibang kasambahay doon ay meron pang 2 yaya na bantay sa mga anak ko. Kumbaga, may katuwang ka sa 4 na mga bata. Madali mo lamang silang makakasundo, lalo na at puro babae sila. Wala akong problema, Sir Zane. Ang importante ay makalayo ako dito at sasahod pa ako. Tama, maghahanap pa ako ng isa pang katulong. Pero hanggat wala pa akong nakikita sa ngayon ay 2 bata munang aalagaan mo. Huwag kang mag-alala dahil dobleng sahod ang matatanggap mo buwan-buwan. Nakadama ng kasiyahan si Alice. Tahimik nilang binaybay ang daan at hindi na siya nagtanong pa kay Zane. Lihim na nanalangin ang dalaga nang maramdamang nakalayo na siya sa lugar kung saan sigurado siyang pinaghahanap na siya ng tiyahin at tiyuhin. Nais umiyak ni Alice nang bumalik sa kanyang alaala kung paano siya saktan ng mag-asawa at gamitin upang sila'y magkapera. Napayakap si Alice sa kanyang sarili nang maalala ang huling pinapagawa ng kanyang tiyahin. Galing siya sa pagtitinda ng kung ano-ano nang makita ang isang pangit na matanda sa loob ng kanilang maliit na barong-barong. Napag-alaman ni Alice na ipinagkasundo siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin sa matanda dahil sa nautang nilang pera. Hindi na kaya ng mag-asawa na bayaran ang halagang iyon, kaya nais ng mga ito na siya ang ipangbayad. Mabilis na tumakbo si Alice at basta na lamang siyang napunta sa isang malawak na kalsada. Lalo pa nitong binilisan nang makita ang kanyang tiyuhin na sinusundan siya. Nanalangin na lamang ang dalaga sa mga oras na iyon na sana ay mabunggo siya at hindi na magising pa. Nang sa ganon ay matakasan niya ang mga taong tumatayong magulang niya na walang ibang ginawa kundi ang pahirapan siya. Napansin naman ni Zane na nanginginig si Alice, kaya agad niyang hininaan ang aircon ng kanyang sasakyan. Okay ka lang? May jacket ako sa likod. Gusto mong suotin mo na yon? Pwede po ba, sir? Medyo nanlalamig pa ho ang buong katawan ko eh. Normal lamang yan dahil nadisgrasya ka kanina. Abutin mo sa likod ang jacket dahil malayo-layo pa ang biyahe natin papunta sa bahay ko. Tahimik naman na sumunod si Alice at agad sinuot ang jacket ni Zane nang makuha ito. Pwede ka matulog dyan para makapagpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala dahil malayo na rin naman tayo. Ibig sabihin ay malayo ka na sa tiyahin at tiyuhin mo. Maraming salamat, Sir Zane. Hulog kayo ng langit sa akin. Alam mo bang masaya ako kanina na makita kong paparating ka na? Inisip ko na lang na sa oras na yon na sana ay mawala na lamang ako sa mundong to, kesa naman magpakasal sa matandang lalaking yon. Napahawak na mahigpit si Zane sa manibela. Hindi niya maintindihan pero bigla na lamang siyang nakaramdam ng galit sa narinig. Hindi nagsalita si Zane kaya nagpatuloy ang dalaga. Ayoko makasal sa lalaking yon dahil lang sa utang ng tiyuhin ko. Kahit mahirap ako, ay pinangarap ko ring makasal sa lalaking mahal ko at mahal ako. Everything has a reason, Alice. Kaya siguro hindi ka napuruhan kanina dahil hindi pa tapos ang misyon mo sa mundong ito. Kaya rin siguro binuhay pa ako dahil alam ng Diyos na tutulungan mo ako, Sir Zane. Kaya maraming salamat po. Just call me Sir Zane. Huwag mo na akong ipo at opo. Masyado kasing formal. Tumahimik na lamang si Alice at ganoon rin si Zane. Maya-maya pa ay pumasok na sila sa isang malaking gate.
Sa di kalayuan ay nakita ni Alice ang isang nakatayong malaking bahay. Yan ho ba ang bahay ninyo, sir? Tulalang tanong ng dalaga. Yes, nasa loob ang mga anak ko kasama ang mga yaya nila. Yung asawa niyo ho, sir, nasa loob rin ho ba? Kaagad napatigil si Zane sa naging tanong ni Alice. Simula ngayon ay iiwasan mo magtanong ng tungkol sa akin, Alice. Ang trabaho mo lang dito ay alagaan ang mga anak ko. Kaagad napatango si Alice at nag-iwas ng tingin. Ramdam ng dalaga ang mainit na tingin ng magiging amo kaya tumahimik na lamang siya. Sabay silang lumabas ng sasakyan nang marating nila ang bahay. Tumingala si Alice sa pangalawang palapag na makita niya ang apat na magkakamukhang bata na nakatingin sa kanya. Kaagad na palunok si Alice nang isa-isa itong tumakbo pababa. Hanggang sa narinig niya ang mga boses nito. Is mommy home, Dad? Is she your mommy? Napatigil hininga si Alice at parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Zane. No girls, she's your new nanny. Alice, sila mga anak ko. 3 taong gulang na sila at mag-aaral na rin ngayong pasukan. Mabilis namang lumapit si Alice sa apat na magkakapatid at agad lumuhod upang magpakilala. Hi, I'm Alice. You can call me Yaya Alice. Oh, that's sad. We thought we can finally meet our mommy. But it's okay. We're happy here without mommy. Hi, Nanny. I am Sabel. And I am Sabi. Sam here. Savannah here. Sa mga sandaling iyon ay natutuwa si Alice nang isa-isang nagpakilala ang apat na bata. Parang kinurot ang kanyang puso nang malamang hindi pala kasama ng mga ito ang tunay nilang ina. Marami siyang nais itanong sa amo. Ngunit sa nakikita niya ay ayaw nitong pag-usapan ang nanay ng mga bata. Okay girls, sa loob niyo na ipagpatuloy ang pag-uusap ninyo. Kailangan ko umalis ka agad habang bukas pang mall ngayon. Sabat naman ni Zane. Mall? Can we go to Daddy? No anak, dito na lamang kayo kasama ang new yaya ninyo. Please be good to her dahil mahirap maghanap ng nanny, okay? Sabay-sabay na tumango ang apat na bata saka humawak kay Alice. Sabay-sabay rin silang pumasok sa loob at lihim ito ang ikinatuwa ni Zane. Kinausap naman ni Zane ang dalawa pa nilang yaya saka siya lumapit kay Alice. Aalis na muna ako. Babalik ako mamaya at dito maghahaponan. Feel at home, Alice. At bibigyan ka ni Yaya ng pansamantala mong damit dahil ibibili pa lang kita. Kaya ba kayo aalis, sir, dahil ibibili niyo pa ako ng damit? Pwede naman ako magsuot ng uniforme nila dito. No, hindi ko sila pinapasuot ng uniforme dito. Hindi uso sa akin ng ganyan. Huwag kang mag-alala at libre lamang ito. Ayoko naman makita kang gusgusin sa harap ng mga anak ko. Maligo ka na muna bago ka makipaglaro sa kanila. Hindi na hinintay ni Zane na sumagot si Alice. At basta na lamang lumapit sa mga bata. Isa-isa niya itong binigyan ng halik sa noo saka lumabas ng mansyon. Nang makaalis na si Zane ay huminga ng malalim si Alice. Nagulat naman siya nang makita ang apat na bata na nakangiting nakatingin sa kanya. Our daddy is puggy, right? Please tell the truth, Yaya. Naku, mga bata kayo. Ang babata pa ninyo pero alam niyo ng salitang pogi, ha? Our Yaya always say that. They say our daddy is so pogi. Natawa naman si Alice at mahinang kinurot ang pisngi ng mga ito. Oo na, pogi na ang daddy ninyo at ang gaganda naman ninyo. Tuwang-tuwa ang mga bata at sabay-sabay na nagsitakbuhan. Napangiti na lamang si Alice nang ibigay sa kanya ng kapwa katulong ang pansamantalang niyang damit. Matapos ituro ng katulong ang kanilang banyo ay saka pa lamang naligo si Alice. Lagkit na lagkit ang kanyang katawan sa mga oras na yon. Kaya medyo natagalan siyang matapos. Paglabas niya ay nakita niyang naglalaro ang mga bata kasama ang mga yaya ng mga ito. Kaagad naman siyang nakita ng quadruplets at sabay-sabay itong lumapit sa kanya. Can we play? Our yaya used to play with us but they're tired na. Pwede ikaw naman? Pretty please. Natawa si Alice sabay tango sa mga ito. Okay, sige. Maglalaro tayo ngayon din mismo. Sabay-sabay na nagtatalon sa tuwa ang mga bata. Maya-maya ay lumapit naman sa kanila ang dalawang katulong. Nako, pinagbigyan mo yan, Iha. Hindi na yan titigil sa kakalaro. Masakit na nga ang mga tuhod namin dahil sa kakulitan nila. Ako na pong bahala, ma'am. Wala namang problema sa akin to. Nako, manang na lang itawag mo sa amin, Iha. Makikita namang matanda pa kami sa'yo. Mas bata ka pa nga ata sa naging asawa ni Sir eh. Pero talaga ba? Kaya mo makipaglaro sa apat na mga batang yan? Baka maubusan ka ng lakas.
Huwag ho kayong mag-alala, Manang. Kailangan ko rin aliwin ang sarili ko at na makalimutan ko ang problema ko. Sa tingin ko ay makakatulong ang mga batang ito sa akin. Hay nako, salamat naman kung ganoon. O siya, sa kusina lamang kami ha. May kwarto sila dito kung saan doon sila naglalaro. Mas safe doon kesa dito. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Iha, kami nga dapat ang magpasalamat sa iyo eh. O mga bata, makinig kayo kay Yaya ha. Sa baba lamang kami. Sabay-sabay namang tumango ang apat na magkakapatid at hinawakan kaagad si Alice sa kamay. Mabilis silang naglakad papasok sa isa pang kwarto. Natawa na lamang si Alice at pansamantalang nakalimutan ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Sa kabilang banda naman ay si Zane, nakararating lamang sa mall. Napakamot siya sa ulo nang maalala na hindi pala niya alam kung anong klaseng damit ang gusto ng bagong katulong. Bakit kasi hindi mo sinama, Zane? Ayan tuloy, problemado ka. Pero excited ang mga bata sa kanya. Imbes na isama ko siya, edi doon na lang siya sa mga bata. Ngayon lamang natuwa mga bata ng ganon. Napagkamalan pa nilang mami si Alice. Bulong niya sa kanyang sarili. Maya-maya ay mabilis na lumabas si Zane sa kanyang sasakyan at pumasok na sa loob. Dumiretso siya sa women's section at agad nagpatulong sa mga sales lady doon. Hiyang-hiya pa si Zane nang makita ang isang dosenang panloob na binili niya para kay Alice. Kinumpleto na ni Zane ang posibleng gagamitin ni Alice mula pambahay hanggang sa panglabas nito. Ang swerte naman ng girlfriend din niyo, sir. Bihira lamang ang katulad ninyong lalaki. Stay strong ho sa inyo. Masayang wika ng sales lady matapos siyang magbayad. Magsasalita pa sana si Zane, ngunit agad niyang napigilan ang sarili. Hindi naman ako kilala ng mga taong ito, kaya hayaan na natin kung anong gusto nilang isipin. Sa isip-isip niya at umalis na rin kaagad, bit-bit ang kanyang mga pinamili. Napailing pa si Zane nang makapasok sa loob ng sasakyan. Naisip niya ngayon lamang niya ito ginawa. Kahit sa dating asawa niyang si Trish ay hindi niya ito nagawang ipag-shopping mag-isa. Umuwi na rin siya kaagad nang mapansing madilim na ang buong paligid. Ilang oras lamang ang lumipas ay narating na ni Zane ang kanyang mansyon. Nagtaka pa siya nang mapansing wala ni isang bata na sumalubong sa kanya. Narinig niyang may nagtatawanan sa kusina, kaya doon siya dumiretso. Ngunit laking pagtataka niya, nakasakasama ng ibang katulong ang dalawang tagapag-alaga sa mga anak niya. Nasaan ang mga bata? Nasaan si Alice? Tanong ni Zane sa mga ito. Mabilis namang tumayo ang dalawang maedad na babae at lumapit kay Zane. Magandang gabi ho, Sir Zane. Nasa taas sa mga bata kasama si Alice. Kanina pa sila naglalaro at hanggang ngayon ay hindi pa sila bumababa. At hindi nga man lang tinulungan si Alice sa apat na mga bata? Nako sir, nagpapahinga kasi kami dito. Sinabi rin ni Alice na kaya na niya ang mga bata. Pasensya na po sir at mukhang nawala kami sa oras. Napahaba atang usapan namin dito. Napailing na lamang si Zane at nagmadaling umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Dumaan muna si Zane sa magiging kwarto ni Alice at nilagay doon ang lahat ng kanyang pinamili. Sunod na pinuntahan ni Zane ay ang kwarto kung saan madalas naglalaro ang mga bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nang walang marinig na tilian sa loob. Namangha si Zane sa nakita. Kitang-kita niya kung paano nagpapahinga ang kanyang quadruplets kasama si Alice. Parang kinurot ang puso ni Zane sa nakita. Nakahiga ang mga ito at tahimik na natutulog katabi si Alice. Ilang saglit pa ay narinig ni Zane na paparating na ang dalawang yaya. Kaya mabilis niyang isinarado ang pintuan. Natutulog sila. Sa baba na muna kayo para hindi sila magising. Mauna na kayong kumain. Sasabay na lamang ako sa kanila mamaya. Sumunod naman kaagad ang dalawang katulong at bumalik na sa baba. Samantalang si Zane naman ay binuksang muli ang pintuan ng kwarto. Doon niya nakitang nakayakap ang apat na mga bata kay Alice. Hindi napansin ni Zane ang pagtulo ng kanyang luha. Ramdam niya ang pangungulila ng mga anak sa kanilang ina. Mas mabuti pang maghanap tayo ng ibang nanay ninyong mga anak kesa sa hanapin natin ang totoo ninyong ina na ayaw namang magpahanap. Bulong niya. Kinuha ni Zane ang kanyang cellphone at agad kinuhanan ng larawan ang mga anak kasama si Alice. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya at nakitang tumatawag ang kanyang sekretarya. Sa paglabas ni Zane ay saka naman nagising si Alice. Napangiti ang dalaga nang makitang tulog na tulog ang mga bata dahil sa pagod. Napaaray pa ang dalaga nang maramdaman ang pananakit ng kanyang buong katawan
dahil sa pakikipaglaro sa mga ito. Dahan-dahang tumayo si Alice at lumabas ng kwarto. Muntikan pa siyang mapatili na mabunggo siya ni Zane at napasubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Alice, are you okay? Mahinang tanong ni Zane. Okay lang po ako, sir. Hindi ko nakitang narito ka pala sa labas. Sorry po. No, ako dapat ang mag-sorry. Lumabas lamang ako saglit dahil tumawag ang sekretary ko. Nagising bang mga bata? Hindi naman po, sir. Napagod ata sa kakalaro namin kanina. Pasensya na kung hindi ko na sila nadala sa kwarto nila. It's fine. Malinis naman dyan sa loob kaya okay lang. Tapos na sigurong kumain si Nayaya kaya pwede na tayong kumain. Po? Sa kanila ako siguro kakain kapag gising ng mga bata, sir. Huwag ka mag-alala, Alice. Mamaya pa sila magigising yan. Sabay na tayong kumain sa baba. Tara na. Wala nang nagawa si Alice kundi ang sumunod sa among si Zane. Naalala niyang kagagaling nito sa mall kaya alam niyang gutom na ito. Pagdating nila sa kusina ay sakto namang tapos na rin ang lahat ng katulong kumain. Kaagad umakyat ang dalawang yaya ng mga bata upang bantayan ang mga ito. Naiwan naman si Alice at Zane sa kusina. Kaya tahimik siyang naghanda. Nagulat pa ang dalaga nang maramdaman niyang nasa likuran niya ang kanyang amo. Sir Zane, umupo na ho kayo. Ako nang maghahanda dahil alam kong pagod kayo. I'm okay. Tumutulong naman talaga ako sa gawaing bahay. Lalo na kapag wala ako sa opisina. Ako na maghahanda ng kanin natin. Hindi na sumagot si Alice. Pasimple siyang lumayo sa amo dahil sobrang lapit nila sa isa't isa. Nang maihanda na ang lahat ay tahimik silang kumakain. Hanggang sa tumikhim si Zane at agad namang nagtaas ng tingin si Alice. Nasa kwarto mo yung mga damit na binili ko para sa'yo. Bawat isa sa inyo ay may sariling kwarto dito para makapagpahinga kayo ng maayos. Minsan kasi nangungulit yung mga anak ko na tatabi sa mga yaya nila. Kaya kailangan malaki ang kama ng kanilang yaya. Maraming salamat po, Sir Zane. Utang ko po ang lahat ng ito sa inyo. Pagbutihin mo lang ang pag-aalaga sa mga anak ko, Alice. Makakatiyak kang tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Kitang-kita ko naman kung gaano ka nagustuhan ng mga bata. Maraming salamat po ulit, Sir Zane. Asahan niyo pong pagbubutihan ko palalo ang pag-aalaga sa kanila. Isang ngiti ang lumabas sa labi ni Zane at napangiti na rin si Alice. Ramdam ng dalaga ang kabaitan ng amo. At ramdam rin naman ni Zane ang kabaitan na meron ang dalaga. Mabilis lumipas ang araw ay tuluyan nang nakuha ni Alice ang loob ng 4 na bata. Naging masayahin rin si Zane kasama ang mga anak at si Alice. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ang lalaki. Nang magpaalam ang dalawang katulong na aalis na sa kanilang bahay. Manang naman, bakit naman ngayon pa kayo aalis? Alam niyo namang nag-aaral na mga bata, hindi ba? Wika ni Zane sa dalawang ginang. Sir, may mga pamilya rin kami. Ang swerte mga kay Alice dahil dalaga siya. Kung nagkataong gaya namin ang edad niya ay baka nauna pa yung nagpaalam sa amin. Tsaka sir, mag-4 na taon na rin kami dito sa inyo. Tama na siguro yon, lalo na't kailangan rin kami ng mga anak at asawa namin. Paano ngayon yan, Manang? May iwan si Alice dito. At posibleng iiwan niya rin kami dahil alam kong hindi niya kakayanin ng quadruplets ko. Tutulong na lamang kami sa paghahanap ng bagong yaya, sir. Payagan mo na po kami, sir. Malalaki na rin naman ang mga bata at masaya silang kasama si Alice. Malungkot na yumuko si Zane. Hindi niya inakala na darating ang oras na iyon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumango. Kung iyon ho ang gusto ninyo ay papayag na ho ako. Basta bumisita kayo dito paminsan-minsan. Tiyak nating lahat na mamimiss kayo ng mga bata. Naku, maraming salamat, Sir Zane. Tsaka alam naman namin sa una lang kami mamimiss ng mga bata. Lalo pat nariyan ang yaya Alice nila. Napangiti na lamang ng tipid si Zane sabay tango. Maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo ng ilang taon sa mga anak ko. Hindi ko kayo makakalimutan. Alagaan niyo po ang mga bata, sir ha. Tsaka maging mabait ka palalo kay Alice para hindi ka iwanan dito. Natawa na lamang si Zane at niyakap ang dalawang ginang. Ilang araw lamang ang lumipas ay nagpaalam na ang dalawa sa kanilang mga alaga. Malungkot ang 4 na bata sa pag-alis ng kanilang mga yaya. Kaya sa gabing iyon ay nagulat si Alice nang biglang kumatok sa kanyang pintuan ang quadruplets. Bit-bit ang mga unan ng mga ito. Hi kids! Hindi kayo makatulog? Ngiting tanong ni Alice sa mga ito. Tumango naman ang mga ito ng sabay-sabay. Can we sleep here? Pwede ka bang maging mommy namin tonight? Our yaya is gone at ikaw na lang ang naiwan sa amin. Nasa work rin ang daddy and we're scared. Of course. Pasok kayo.
Malaki naman ang kama ko kaya okay lang. Namimiss niyo ba si Manang? Kasi namimiss ko na rin sila eh. Sana hindi ka umalis, Mommy Alice. Sana hindi mo kami iwanan gaya ng ginawa nila. I won't, babies. I promise. Niyakap ni Alice ang 4 na mga bata at sabay-sabay silang nahiga sa kama. Kinantahan pa niya ng malumanay ang quadruplets bago sila nakatulog. Kung nandito lang sana ang mami ninyo. Sana dumating ang araw na ikwento ng daddy ninyo ang tungkol sa kanya. Nang sa gayon ay makatulong ako sa inyo o sa daddy nyo. Malungkot na hinagod ni Alice ang buhok ng mga bata. Lumipas ang ilang buwan ay nakayanan ni Alice na mag-isang atupagin ang quadruplets. Nahihiya na din si Zane ngunit patuloy na pinadama ni Alice na kaya niya ang trabaho at hindi siya nahihirapan sa mga ito. Hanggang sa sumapit ang ika-4 na kaarawan ng quadruplets. Nagulat ang lahat ng bisita nang tawagin ng mga bata si Alice bilang mami nila. Kids, call me Yaya or Nani, okay? Hindi ako mami ninyo. Nahihiyang wika ni Alice sa mga bata nang makita ang kakaibang tingin ng mga bisita. Tahimik naman si Zane sa tabi at nakatitig lamang sa kanila. But we want to call you Mommy, Yaya. Please, let us call you Mommy. Okay lang kung nasa bahay tayo, okay? Kaso nasa labas tayo. Hindi na natapos ni Alice ang sasabihin na biglang tumikhim ang nanay ni Zane. Pagbigyan mo na sila, Iha. Hindi ka naman nalalayo sa edad ng nanay nila. Uhaw sila sa pagmamahal ang isang tunay na ina. At ikaw lang ang nariyan para sa kanila. Our visitors won't mind. Napayuko si Alice ngunit agad ring napangiti nang maramdaman ang yakap ng mga bata. Hinalikan pa siya sa pisngi ng mga ito. Okay. Basta behave lang kayo para hindi tayo mapagalitan ng daddy niyo, okay? Yes, Mommy Alice! Thank you! Natawa na lamang ang dalaga at ang ina ni Zane. Ilang buwan na rin mula nang magkakilala sila at masasabi ng dalaga na mabait ang lola ng mga bata. Nakisabay sa kanila ang ginang papunta sa venue hanggang sa nauna na itong umuwi matapos ang event. Naiwan naman si Alice kasama ang iba pang mga bisita hanggang sa sumapit ang gabi. Doon na rin nila pinatulog ang quadruplet sa hotel kung saan pinagdausan ng birthday party. Nang masiguro ni Alice na tulog na ang mga bata ay bumaba siya para maligo sa swimming pool. Hindi niya alam na sumunod pala sa kanya si Zane na nakainom na ng kaunting alak. So, you're enjoying here pala? Nakangiting tanong ng kanyang amo. Nagulat pa noong una si Alice ngunit agad rin siyang nakabawi nang maamoy ang alak sa sistema ng amo. Lasing ho kayo, sir? Tulog na po ang mga bata. Naupo si Zane sa gilid ng swimming pool at kitang-kita ni Alice ang lungkot sa mga mata nito. May tanong ako, Alice. Sana sagutin mo ito ng buong puso at pawang katotohanan lamang. Ano po yan, sir? May gusto ka bang itanong sa akin? Po? Akala ko ba'y kayo magtatanong sa akin, Sir Zane? Kaya nga, ngayon na kita binibigyan ng pagkakataon na magtanong sa akin. May gusto ka bang itanong sa akin? Kasi ramdam kong meron. Lalo na at matagal-tagal ka na sa poder ko. Nag-iwas naman ng tingin si Alice ngunit agad ring napatingin kay Zane. Nang maalala ang tungkol sa ina ng mga bata. Kahit ano po ba, sir? Paano kung ikakagalit ho ninyo mga katanungan ko? Hindi ako magagalit, Alice. Pangako, hindi ako magagalit. Huminga ng malalim si Alice saka tumitig sa mga mata ni Zane. Bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita ang nanay ng quadruplets? Bakit hanggang ngayon ay uhaw na uhaw sila sa pagmamahal ng isang ina? Nasaan ang asawa ninyo, Sir Zane? Bakit hindi natin siya kasama? Nag-iwas ng tingin si Zane. Napailing naman si Alice at agad lumusong sa tubig. Lalayo na sana si Alice nang biglang nagsalita ang kanyang amo. Matagal na kaming hiwalay ng asawa ko, Alice. Pinagkasundo kami ng mga magulang namin kaya naging kami. Ikinasal kami ilang buwan lamang ang lumipas mula nang mamanhikan kami ni Mommy. Akala ko siya na. We're perfect for each other. Alam mo yun? Pero nagbago ang lahat nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Lalo na nang malaman niyang 4 na bata ang dinadala niya. Alam mo, imbes na matuwa siya ay natakot pa siya. Dahil sa posibleng mangyari sa katawan niya. Natawa ng mapait si Zane. Para namang piniga ang puso ni Alice sa nakita. Nais niyang yakapin ang amo pero pinigilan niya ang sarili. Isang modelo ang ina ng mga anak ko, Alice. At pinilit kong intindihin ang rason niya. Pero mas pinili niya pa rin ang pangarap niya kaysa sa mga anak namin. I already filed an annulment at masaya ako sa ginawa ko. Pero Sir Zane, kailangan ng mga bata ang nanay nila. Baka hindi pa huli ang lahat. Sa tingin mo hindi ko iniisip yan, Alice?
Sa tingin mo'y wala akong ginawa para bumalik siya? Bakit ko pa pipilitin yung taong ayaw sa amin? Alam ko naman na may ibang kinakasama na siya ngayon. I'm sorry, Sir Zane. Don't feel sorry, Alice. Malaki ang naging ambag mo sa amin na mga anak ko. Kitang-kita ko kanina kung gaano kasaya mga anak ko nang may natawag silang mommy. Akala ko nga ay aalis ka kanina. Mahal ko ang mga bata, Sir Zane. Naaawa ko sa kanila dahil wala silang ibang bukang bibig kundi nasa ng mami nila. Hindi ko ipagkakait na maging nanay nila, matuwa lamang sila. Napangiti si Zane at basta na lamang lumusong sa tubig malapit kay Alice. Napatili naman ang dalaga at akmang aatras na sana siya nang biglang hawakan ni Zane ang kanyang kamay. Sir Zane, bakit kayo lumusong sa tubig? Akala ko hindi ka maliligo. I changed my mind, Alice. Lalo na sa narinig ko ngayon. May mali ba sa sinabi ko, sir? Walang mali, Alice. Masaya lang ako sa mga narinig ko. Masaya ako dahil mahal mo ang mga anak ko. Ibig sabihin, may posibilidad na mahalin mo rin ako. Napasinghap si Alice at mabilis na binawi ang kamay na hawak ng amo. Naku sir, huwag kayo magbiro ng ganyan. Hindi ho yan nakakatawa. Tsaka ang usapan natin dito ay ang mga bata at ang asawa, dati mong asawa. Alam ko, pero hindi naman siguro imposibleng magustuhan mo rin ako, hindi ba? Ren? Ibig sabihin may gusto kayo sa akin? Matagal na ako may gusto sa'yo, Alice. Hindi ko lang pinahalata lalo pat yaya ka ng mga anak ko. Ayokong aminin sa'yong totoo dahil takot ako na baka iwanan mo kami mag-aama. Pero wala na akong pakialam, Alice. Nais ko lang sabihin sa'yo na gustong gusto kita. Magsasalita pa sana si Alice pero hindi nga na ito nagawa dahil tuluyan nang nasakop ni Zane ang kanyang labi. Wala siyang kaalam-alam na nagugustuhan na pala siya ng gwapong amo. Pinalalim pa ni Zane ang kanilang halikan, kaya kusang pumikit ang dalawang mata ni Alice hanggang sa napakapit na ito sa batok ni Zane. Tila biglang nawala ang batong nakadagan sa kanilang puso sa oras na yon. Hanggang sa binitawan na nila ang kani-kanilang labi at pinagdikit ang kanilang mga noo. I'm sorry, nagulat yata kita. Hindi ko intensyon na gulatin o takutin ka, Alice. Hindi ko lang talaga mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Wika ni Zane. Okay lang. Siguro natatakot lamang ako, lalo pat may asawa ka na. Correction, Alice. Ex-wife. At kahit bumalik siya ay hindi na mababago nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw na ngayon ang kasiyahan ng mga anak ko, Alice. Sana'y pagbigyan mo kami mag-aama sa nararamdaman namin para sa'yo. Huminga ng malalim si Alice. Nakakaramdam siya ng kilig sa oras na yon, ngunit naroon pa rin ang takot sa kanyang puso. Hindi basta-bastang tao ang umibig sa kanya. Anumang oras ay pwedeng bumalik ang babaeng pinakasalan nito. Liligawan kita, Alice. Just let me court you, and I will prove it to you na totoo itong nararamdaman ko para sa'yo. Bulalas muli ni Zane at muling sinakop ang labi ng dalaga. Napaliyad na lamang si Alice at ninamnam ang matatamis na labi ng amo. Pinalipas muna nila ang ilang oras bago sila nagdesisyon na bumalik sa kani-kanilang kwarto. Magkaiba sila ng silid sa hotel na iyon, kaya nakahinga ng maluwag si Alice. Nang mapag-isa ay hindi mawala ang ngiti ng dalaga hanggang sa nagtatalo na siya sa kilig. OMG! First kiss ko yun! At sa isang Zane pa! Kinikilig niyang wika. Kinabukasan ay nagising si Alice dahil sa sunod-sunod na katok sa pintuan. Kaagad naman siyang tumayo at binuksan iyon. Laking gulat niya nang makita ang quadruplets kasama ang gwapong ama nilang si Zane. Aalis na ba tayo? Anong oras na ba? Nauutal na tanong ng dalaga dahil sa titig ni Zane sa kanya. Sumagot ang apat na bata at naguunahan sa pagyakap kay Alice. We're going to Manila Zoo, Mommy Alice. Daddy told us nagagala tayo doon. Pasimpleng suminghap si Alice dahil sa pagtawag sa kanya ng mga bata. Isang ngiti ang kanyang binitawan at isa-isang hinagkan sa ulo ang quadruplets. Talaga? Good mood at ang daddy niyo ngayon ah. Okay, maliligo lang muna ako, okay? Hintayin nga na lang ako sa baba. No, Mommy! Hihintayin ka po namin dito. Right, Dad? Natuwa naman si Zane sa kaginulo ang buhok ng mga anak. Yes, hihintayin natin dito ang Mami Alice ninyo. Alice, babe, pakibilisan at kakain pa tayo sa baba. Kaagad napakagatlabi ang dalaga nang marinig ang tawag sa kanya ni Zane. Upang hindi mapahiya ay agad tumalikod ang dalaga at basta na lamang pumasok sa loob ng banyo. Natatawa at naiiling naman si Zane nang makita ang reaksyong iyon ng dalaga. Huminga ng malalim ang lalaki dahil ramdam niya ang tuwa sa kanyang puso. Halos wala siyang tulog buong magdamag
dahil sa kakaisip kay Alice. Ibang-iba ang kanyang nararamdaman ngayon kumpara noon sa dating asawa. Kaya napag-isip ni Zane na gagawin niya ang mga bagay na kailanman ay hindi niya nagawa noon para kay Trish. Lalo pa at napapatunayan niya na ibang-iba si Alice kay Trish. Mahal na mahal ng dalaga ang kanyang quadruplets kesa sa totoong nanay ng mga ito. Maya-maya pa ay lumabas na si Alice suot ang isang manipis na tuwalya. Napaiwas naman ng tingin si Zane nang makita ang basang katawan ng babaeng iniibig. I'm sorry, hindi ko nadala yung gamit ko sa banyo. Nahihiyang wika nito. It's okay, we're good here. Sagot ni Zane ngunit hindi naman nakatingin sa dalaga. Nang marinig nila ang mahinang tawanan ng quadruplets ay saka pa napatingin si Zane. What's funny, girls? You, Dad! You look like a tomato na! Right, sisters? Sabay-sabay namang natawa ang mga bata, kaya mabilis na lumabas ng kwarto si Zane. Napailing na lamang siya dahil ramdamin niya na tila pinagkaisahan siya ng mga anak. Ilang minuto lamang ang lumipas mula nang lumabas siya ay sabay-sabay na ring lumabas ang 5 babae sa buhay niya. Unang napansin ni Zane ay ang simple ngunit napakagandang si Alice. Hawak nito ang mga bata at sabay-sabay na lumapit sa kanya. Tara na, sir. Saktong-sakto hindi pa gaanong tirik ang araw. Call me Zane, Alice. Ang sagwa naman kung sir ka pa rin ng sir, kahit sinabi ko na sa'yong liligawan kita. Okay lang ba yun? Of course. Pwede rin naman kung asawa ko. Mas gusto ko yun. Napangiti si Alice sa narinig at hindi na lamang sumagot pa. Hindi niya alam kung saan at kailan nagsimula ang kilig na nararamdaman niya para sa amo. Pero isa lang ang sigurado niya ngayon. Iyon ay totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ilang oras lamang ang kanilang naging biyahe. Nagulat pa si Alice nang biglang hinawakan ni Zane ang kanyang kamay pagkababa nila sa sasakyan. Ikaw nang humawak sa 2 bata at ako naman sa 2 pa. Mamaya kamay mo naman ang hahawakan ko dahil baka papunta ka pa sa iba. Naks naman Sir Zane, may hugot ka ngayon ha? Natawa si Zane ngunit agad ring sumeryoso. This is our first date, babe. At isasama ko ang mga anak ko sa panliligaw sa'yo. Desidido silang maging mami ka at desidido rin ako maging akin ka. Oo na po, mister. Ang sweet mo naman ata. Hindi ako sanay. Sanayin mo ng sarili mo dahil ibibigay ko sa'yo ang lahat ng nararapat na para sa'yo. Maya-maya ay hinalikan ni Zane ang palad ni Alice at nakita naman ito ng kanyang mga anak. Mine too, Dad! Kiss my hand too! Me too! I want kiss! Me too! Me too! Natawa na lamang si Zane at Alice sa sunod-sunod na sinabi ng mga bata. Masaya silang pumasok sa loob ng zoo at ini-enjoy ang magagandang tanawin doon. Dapit hapon na nang makalabas sila sa lugar at masasabing nag-enjoy silang lahat. Kaagad silang umuwi sa mansyon at maagang nagpahinga. Mabilis lumipas ang araw at buwan. Patuloy pa rin ang panliligaw ni Zane sa yaya ng kanyang mga anak. Minsan ay sumasali pa ang mga bata na labis ikinatuwa ni Alice. Hanggang sa sumapit ang 3 buwan, ay tuluyan ng sinagot ng dalaga ang amo. Dahil mahal niya rin naman ito. Dahil sa tuwa ni Zane ay kaagad siyang bumili ng tiket papunta sa ibang bansa kasama ang mga anak. Ayaw pa sanang pumayag ni Alice, pero mapilit si Zane pati na ang mga anak nito. Napapailing na lamang si Alice at hinayaan na lang ang mag-aama kung saan man siya dalhin ng mga ito. Masasabi ng lahat na perfect family meron si Zane at Alice. Hindi rin kasi nagkakalayo ang mukha ng quadruplets kay Alice, kaya hindi siya napagkakamalan na yaya ng mga ito. Kung saan-saan rin sila namamasyal tuwing walang trabaho si Zane sa kumpanya. Hanggang sa sumapit ang anniversary ng dalawa. Buong akala nila ay magkakaroon sila ng magandang araw. Lalo pa at unang anibersaryo nila iyon bilang magkasintahan. Ngunit sa mismong araw pala ay babalik ang tunay na ina ng mga bata, si Trish. Bitbit ni Trish ang isang maleta na puno ng pasalubong para sa kanyang mga anak. Nasa loob sila ng mansyon nang tulalang napaatras si Alice. Blanko rin ang mukha ni Zane at hindi mabasa ang dalaga kung ano ang iniisip nito. I'm back, hon! Sila na bang mga anak natin? Come to mommy, kids! Naiiyak na wika ni Trish at balak na lapitan ang quadruplets. Ngunit mabilis na umatras ang 4 na bata at mabilis na lumapit kay Alice. Mommy Alice! We're scared! Who is she? Napalunok naman ng sariling laway ang dalaga at pilit pinatatag ang sarili. Nais niyang umiyak sa galit sa oras na yun, pero naunahan siya ng takot.
It's fine, girls. Siya ang tunay ninyong mommy. No! Ikaw lang ang mommy namin! Dad! Do something! Tila hindi naman makapaniwala si Trish at mabilis na lumapit kay Alice. And you? Anong pinakain mo sa mga anak ko at parang galit sila sa akin? Balita ko, isa ka lang yaya dito, hindi ba? Bakit mommy ang tawag nila sa'yo, ha? Ma'am, hindi niyo po naiintindihan. Then make me understand! Makikita sa mukha ni Trish ang galit para kay Alice. Sa oras na iyon ay umiyak na ang mga bata at tumulo na rin ang luha ng dalaga. Tama na yan. Mahinang sabat ni Zane. Napalingon naman dito si Trish at agad lumapit. At ikaw, ha? Alam ko naman na malaki ang kasalanan na nagawa ko, Zane. Pero ang palitan mo ko bilang nanay ng mga bata? How could you? Alice, ipasok mo muna mga bata sa kwarto. Mag-uusap lamang kami dito. Malamig daw ika ni Zane at hindi man lang tumingin sa dalaga. Nakaramdam ng kirot ang puso ni Alice dahil sa pagtawag sa kanyang pangalan ng nobyo. Ngunit tahimik niya lamang sinunod ang utos nito at agad pinapasok sa loob ng kwarto ang mga bata. Bago magsalita ay humugot na muna ng malalim na hininga si Zane. Ngunit laking gulat niya nang bigla-bigla siyang niyakap ng dating asawa sa likuran. Han, please forgive me. Hindi ko inisip na mabuti ang mga desisyon ko dati. Bakit bigla kang bumalik dito, Trish? Matagal na tayong wala. At matagal ka na rin binura sa isip ng mga bata. Zane, ako pa rin ang nanay nila. May katibayan ako dito na ako mismo ang nagluwal sa kanila. Ikaw nga ang tunay nilang ina, Trish. Pero hindi ka naman nagpakananay sa kanila. Na hindi mo nga sila tinignan. At basta mo na lamang pinahatid dito sa akin. Anong klase kang ina, ha? I know I'm wrong kaya ako narito, Zane. Babawi ako. Please believe me. Yumakap muli ang babae sa likuran ng dating asawa. Napatingala na lamang si Zane dahil tumulo na rin ang kanyang mga luha. Nasa ganoon silang posisyon nang lumabas si Alice sa kwarto. Sa mga sandaling iyon ay parang hiniwa ng makailang beses ang puso ng dalaga sa nakita. Mapait siyang umiti at pumasok sa kanyang silid. Doon ay binuhos ni Alice ang lahat ng luha at sakit na nararamdaman. Anong laban ko doon? First love niya yon at nanay pa ng mga anak niya. Eh ako, isa lamang hamak na babaeng nabunggo sa kalsada at naging yaya ng mga anak niya. Natatawa ngunit umiiyak niyang wika. Mabilis na nag-impake si Alice at plano niyang umalis sa mansyon ni Zane. Ayaw niya makita ang dalawa dahil lalo lamang siyang masasaktan. Palabas na sana siya ng kwarto nang biglang tumambad sa kanya ang gwapong mukha ni Zane. Kaagad nagtagpo ang kilay ni Zane nang makita si Alice na may bitbit na maleta. Saan ka pupunta? Aalis ka? Pabayaan mo na ako, Zane. Nariyan ang asawa mo. Nariyan ang tunay na mami ng mga bata. Hindi nga na ako kailangan dito. Sinong may sabi niyan? Umalis na si Trish. Pero alam kong babalik siya dito bukas para kulitin ulit tayo. Alam mo ba kung bakit ako narito, Alice? Dahil kailangan kita. Nawalan ako ng lakas kanina na makita akong babaeng nanakit sa amin ng mga anak ko. Akala ko ba mahal mo kami, babe? Bakit parang ang dali-dali mong sumuko? Sunod-sunod ang naging patak ng luha ni Zane kaya napaiyak na rin si Alice. Mabilis na binitawan ng dalaga ang kanyang maleta at niyakap na mahigpit ang nobyo. Alam ko kasi kung saan ako lulugar, mahal ko. At alam ko rin na wala akong laban sa asawa mo. Dating asawa, Alice. Dating asawa. At ipaglalaban natin ang kung anong meron tayo ngayon. Ipaglalaban ko ang pamilya natin at sana'y ganun ka rin. Tumango si Alice at unti-unting binitawan si Zane. Napasinghap pa si Alice nang unti-unting pumasok sa kanyang kwarto ang nobyong si Zane hanggang sa sinarado nito ang pintuan. Zane, ang mga bata nasa kabilang kwarto lang. Baka hanapin nila tayo. Kinakabahang wika ng dalaga. They're fine and I'm not, baby. Napasinghap si Alice sa naging sagot ni Zane. Hanggang sa nasakop na nga ang kanyang mapupulang labi. Napapaliyad si Alice nang maramdaman ang mainit na palad ng nobyo na yumakap sa kanya. Hanggang sa narating nila ang kama at alam na ni Alice kung saan sila patungo ni Zane sa oras na yun. Walang pagsisisi na naramdaman si Alice nang tuluyan ng maibigay sa lalaki ang kanyang pinakaiingatan na pagkababae. Pinangarap niya iyong maibigay sa taong kanyang minamahal. Hindi siya nagkamali ng pinagbigyan, lalo pa at mahal na mahal niya ang among si Zane. Saka na lamang niya iisipin ang dating asawa nito. Sa ngayon ay iisipin niya muna ang nararamdaman nila ng kanyang nobyo. Nakatulog ang dalawa matapos ang magandang nangyari sa kanila. Nagising na lamang sila pareho nang may kumatok sa kanilang pintuan. Mommy Alice, are you there?
Dad is not in his room and the lady is not here also. Ang mga bata! Zane, tumayo ka na dyan at medyo masakit pa alam mo na. Chill babe, kausapin ko lang sila saglit at sabihin bababa tayo mamaya-maya. Hindi, ako na. Baka anong isipin nila, Zane? No, I can do it. Diyan ka na lang dahil hirap ka pang tumayo, hindi ba? Nag-init ang mukha ni Alice sa narinig at mabilis na nag-iwas ng tingin. Nagtalukbong na lamang siya ng bedsheet para itago ang hiya at kilig. Narinig ni Alice ang pag-uusap na mag-aama hanggang sa sinarado na ni Zane ang pintuan. Nasa baba na sila. Naroon naman ang ibang katulong natin na mag-aasikaso sa kanila. Wika ni Zane at mabilis na tumabi kay Alice. Bigla namang tumayo ang dalaga at bahagyang lumayo sa nobyo. Excuse me at magbibihis lamang ako. Nakalimutan mo atang yaya ko ng mga bata, Zane. Bahala ka matulog dyan at aasikasuhin ko muna sila sa baba. Aalis na sana si Alice nang bigla siyang yakapin ni Zane at mabilis na hinila pabalik sa kama. Napatili na lamang ang dalaga at natatawang humiga sa dibdib ng pinakamamahal na nobyo. Thank you babe. Maya-maya ay wika ni Zane. Bakit ka naman nagpapasalamat? Para saan? Dahil hindi mo kami iniwan. Huwag mong gagawin yun sa amin ng mga bata. Masasaktan kami lalo. Okay. Sorry Zane. Nagsaselos lang talaga ako kanina sa nakita ko. Good to hear that. Ibig sabihin mahal mo ko kaya ka nagsaselos. Huwag ka mag-alala. Hindi kita ipagpapalit sa babaeng hindi man lang kami sinamahan ng mga anak ko. Ikaw na ngayon ang bagong mami ng quadruplets. Dahil higit pa sa isang tunay na ina ang pinaparamdam at pinapakita mo sa kanila. Napangiti si Alice at hinaplos ang pisngi ng nobyo. Makalipas ang ilang sandali, ay napagdesisyon na nilang bumaba na ng kwarto. Nakita nila ang quadruplets na masayang naglalaro sa sala, kasama ang ibang katulong ni Zane sa bahay. Kaagad silang kumain at sumali na rin sa paglalaro ng mga bata. Kinabukasan ay hindi na bumalik ang dating asawa ni Zane, kaya naman nakahinga ng maluwag si Alice. Hanggang sa naalis na sa isipan ng dalawa ang tungkol kay Trish, dahil isang buwan na itong walang paramdam sa kanila. Buong akala ni Alice ay tapos na ang pagsubok nila ni Zane. Ngunit tila nagkamali siya. Dahil sa ikalawang buwan mula nang dumating ang tunay na ina ng mga bata, ay bumalik muli ito sa kanilang pamamahay. At sa oras na iyon ay may kasama na ang babae. Narito kami upang kunin ang mga anak ko, Zane. Magsama kayo ng babae mo, pero hindi ako papayag na pati ang mga anak ko ay malayo sa akin. Galit na wika ni Trish. Hindi mo magagawa sa akin to, Trish. Ikaw ang nang iwan sa amin, kaya wala kang karapatan na kunin ang mga bata. Sagot naman ni Zane. Hindi mo ako mapipigilan, Zane, dahil ako ang nanay nila. Attorney, kunin niyo na ang mga bata. Sa oras na yun ay nagsimula ng umiyak at sumigaw ang quadruplets. Habang humihingi ng tulong kay Alice na tulala lamang sa isang tabi. Nakipagmatigasan pa si Zane sa mga kasama ni Trish. Pero wala siyang nagawa nang dumating ang kanyang ina na umiiyak habang niyayakap siya. It's okay, son. Bitawan mo ang mga bata. Lalaban tayo, okay? Sa ngayon ay hayaan mo munang makuha ng babae niya ng mga anak mo. Napaiyak na lamang si Zane at agad yumakap kay Alice. Para itong batang nagsusumbong sa dalaga na wala man lang magawa sa isang tabi. Nang nakaalis na ang quadruplets kasama ang tunay nilang ina, ay doon na nawala ng malay si Alice. Kaagad naman itong nasalo ni Zane at agad isinugod sa ospital. Pabalik-balik lamang sa paglalakad si Zane habang sinusuri ng mga doktor ang dalaga. Maya-maya pa ay lumabas ang manggagamot at agad lumapit kay Zane. Good thing nadala mo siya kaagad dito, sir. Kung hindi ay baka tuluyan ang nawala sa inyo ang anghel na nasa sinapupunan niya. Wika ng doktor na nagpatulala kay Zane. Ano yung dok? Buntis ang girlfriend ko? Siyang tunay, sir. Congratulations! Kailangan lamang niya ng sapat na pahinga at iwasan niya ang stress. Possible pa kasi itong mawala sa inyo kapag pinabayaan ninyo ito. Isang topik ang natanggap ni Zane galing sa doktor saka umalis na rin ito sa kanyang harapan. Nakaramdam ng tuwa ang lalaki sa kabila ng lungkot na nararamdaman kanina. Maya-maya ay dumating ang ina nito at agad niyang ipinaalam ang magandang balita. Napaiyak pa ang donya sa tuwa. Ngunit agad ring nawala ang tuwang nararamdaman nito nang maisip ang apat na apo. Kinausap ko ng attorney natin. Ilalaban natin ang mga bata, iho. Huwag ka mag-alala at narito lamang ako sa likod ninyo ni Alice. Ngayon ka dapat mas maging matapang at matatag dahil magkakaroon na ng kapatid ang quadruplets mo. Maraming salamat po, mama. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo rito. Huwag mo nang isipin yun, anak. Ako na muna ang bahala sa kumpanya.
Dito ka na muna sa tabi ni Alice dahil kailangan kanya ngayon. Naiwang mag-isa si Zane habang hinihintay na mailipat si Alice sa isang pribadong silid. Nagising kalaunan si Alice na nasa loob ng emergency room at agad hinanap si Zane. Hindi nagtagal ay pumasok naman kaagad ang nobyo at mahigpit na niyakap ang dalaga. Are you okay? Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako, mahal. Ang mga bata nasaan? Huwag mo nang isipin ang mga anak natin. At kami na ni Mommy ang bahala sa kanila. Kailangan mo magpalakas para sa anak nating nasa sinapupunan mo. Ano? Buntis ako? Yes, babe. At masayang-masaya ako sa regalo mong yan sa akin. Hindi pa ito ang tamang oras, Zane. Kailangan pa tayo ng mga bata. Leave that to us, babe. May rason ang lahat ng to, kaya please, magpakatatag ka. Hindi na sumagot si Alice at hinaplos na lamang ang kanyang tiyan. Nakaramdam ng tuwa ang dalaga dahil sa na lamang nagdadalang tao na siya. Ngunit natatakot naman siya sa kung anong lagay ng quadruplets sa kamay ng kanilang ina. Kinabukasan ay nakauwi na si Alice sa mansyon. Abala naman ang lahat dahil sa gaganaping kaso laban kay Trish. Ngunit hindi pa man dumating ang araw na yon, ay nagulat na lamang si Alice nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang quadruplets, kasama ang tunay na ina ng mga ito. Wala dito si Zane. Ako lamang ang naiwan dito. Wika ni Alice sa babae. Alam ko, Alice. Nais kong humingi ng tawad sa'yo at sa dati kong asawa. Alam ko naman ako talagang may mali dito. Pero naunahan ako ng pride. Sinadya akong pumunta dito ngayon, kasama ang mga bata dahil alam kong wala si Zane. Ibabalik ko ng quadruplets at ikaw nang bahala sa kanila. Ihingi mo na lang ako ng tawad sa magiging asawa mo sa lahat ng naging kasalanan ko. Alam kong hindi nga pa ako mapapatawad sa ngayon, pero sana dumating ang panahon na matutunan niyang patawarin ang nanay ng mga anak niya. Ipapaubaya ko ng pamilya ko sa iyo, Alice. Alam ko naman na isa ka mabuting ina sa mga anak ko. Alagaan at mahalin mo sila dahil iyan ang hindi ko naibigay sa kanila. Mula noon hanggang ngayong malalaki na silang apat. Sa konting oras na nakasama ko mga bata, ay wala silang ibang bukang bibig kundi ang Mami Alice nila. Wala akong karapatan na magselos dahil ginusto ko ang lahat ng ito. Tumulo ang luha ni Alice nang yakapin siya ni Trish. Wala siyang mahanap na sagot para sa babae kaya tumahimik na lamang siya. Mommy Alice, can you stay here again? We want you and Daddy po kasi. Malambing na wika ng isa sa mga quadruplets. Tumango naman si Alice at niyakap ang mga ito. Of course, ito lang naman ang naging tahanan ninyo mula noon hanggang ngayon. Say goodbye to Mommy Trish. She is your mother too. Goodbye po. Sana huwag na kaming kunin kina Mommy Alice at Daddy Zane. I promise, baby. Mag-iingat kayo dito. Aalis na ako at baka maabutan pa ako ng daddy ninyo. Please forgive Mommy Trish, okay? Mahal na mahal ko kayong apat. Tumango lamang ang quadruplets at tuluyan nang umalis ang babae. Napayakap na lang ng mahigpit si Alice sa kanila nang maiwan sila sa sala. Let's surprise Daddy. May surprise din kami ng daddy niyo mamaya. Sa ngayon ay siya muna ang isusurprise natin, okay? Okay, Mommy! Parang hinaplos ang puso ni Alice sa oras na yon. Hindi sila umalis sa sala hanggang sa dumating si Zane kasama ang ina nito. Nang makita ni Zane ang quadruplets kasama si Alice ay napahagulgol na lamang ito ng iyak. Mabilis namang tumakbo ang apat na mga bata palapit sa kanilang ama at niyakap nila ito ng mahigpit. We're staying here for good, Daddy. Umalis na po si Mommy Trish. Please don't be sad na po. Napangiti na lamang si Alice nang tumingin sa kanya ang nobyo. Kaagad rin siyang lumapit kay Zane at niyakap ito kasama ang mga bata. You're a good father, kaya hindi kayo iiwan ng mga bata. At alam ko mabuti ka ring asawa kaya hindi kita iiwan. Bulong ni Alice na lalong nagpahagulgol kay Zane. Sa parehas na araw ay pinaalam ni Alice at Zane ang tungkol sa pagbubuntis ng dalaga. Tuwang-tuwa ang quadruplets dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng bunsong kapatid. Makalipas ang isang buwan ay tuluyan nang lumuhod si Zane sa harapan ni Alice. Nais niyang pakasalan ang nobya sa lalong madaling panahon. Lalo pa at lumalaki na ang tiyan nito. Malugod namang tinanggap ni Alice ang imbitasyon ni Zane dahil mahal na mahal niya ang lalaki. 3 buwan lamang ang naging preparasyon at ikinasal na rin sila sa simbahan. Wala na silang narinig na balita tungkol kay Trish at ipinagsawalang bahala na lamang nila ito. Mas lalo pang natuwa ang buong pamilya ni Zane nang mapag-alaman nilang kambal na lalaki ang nasa sinapupunan ni Alice. Natupad na ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang masaya at malaking pamilya kasama ang kanyang ina. Hindi na rin nakita pa ni Alice ang kanyang tiyahin at tiyuhin.
Wala rin naman siyang balak na hanapin pa ang mga ito dahil hindi rin naman naging mabuti sa kanya ang mag-asawa. Bagkus ay ilalaan na lamang niya ang kanyang sarili at oras sa kanyang pamilya, lalo na sa kambal na paparating na sa kanilang buhay.